Bitaw. Bukas magsagawa kami ng misa for installation sa aming lahat. Dahil bukas mag-report na kami sa aming bagong assignment. Ang bagong assignment ko ay sa Lila. Okay? Malapit lang dito, isang bayan lang ang pagitan. God is good all the time. Atong pakpakan ng Ginoo. Ngayon mga kapatid, may isi-share ko sa inyo ha. Ang gospel, son. Ano ni? Babasahin ko muna ang ebanghelyo ngayon ha. Dahil solemnity ngayon, mas tayo lahat. Ang Ginoo manaka ninyo. Kinutlogikan sa ebanghelyo sumala ni San Lucas. Si Jesus mingon sa iyang mga tidunan, kini mao ang nahisulat. Yang Mesiyas kinahanglan mag-antos ug unya mabanhaw sa ikatulong adlaw. Ug ang iyang ngalan sa mensahe may tungod sa paghinulsol ug pagpasaylo sa mga sala. Kinahanglan isangyaw ngadto sa tanang mga nasod sugod sa Jerusalem. Kamong mga saksi niining mga butanga. Ug ako mismo mao ang magpadala nganhi kaninyo sa gisaad sa kong amahan. Apan kinahanglan maghulat kamo sa syudad hangtod na mokunsad kaninyo ang gahom nga gikan sa langit. Unya gidala niya sila ngadto sa gawa sa syudad hangtod sa Betania. Diin giisa niya ang iyang mga kamot ug gipadalanginan sila. Ug samtang sila nanalangin, siya nanalangin kanila, mibiya siya ug gibayaw ngadto sa langit. Gisimba niya sila ug unya mibalik sila sa Jerusalem nga malipayon kayo. Nagkanunayan sila dito sa templo, nagpasalamat sa Diyos. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Please be seated. So ngayon ay solemnity of the ascension of the Lord. Ang saka sa Ginoo ngadto sa langit. Wow. It is not affectional, it is historical. At dahil doon, sobra yung saya sa mga apostol. Sobra yung kaligayahan ng mga apostol. Sana po nafo-focus tayo sa yung kaligayahan natin kay Kristo. Hindi katulad ni Spider-Man. Merong Batman, may Superman. They only exist in the mind, but not in reality. But Jesus exists in the mind and exists in reality. Bigyan natin papuri si Kristo mga kapatid. Therefore, yung mga sakripisyo ninyo sa pagpunta dito, pagsakripisyo ninyo sa paggawa ng mabuti, hindi po, walang kahulugan yan. Because of this reality of our faith, lahat nating sakripisyo, lahat ng mga sakit ninyo na inaalay nyo sa Diyos, meaningful na. Thank you, Lord. Dahil sa sakit ko, nagkita kaming Father Darwin. Kung wala akong sakit, hindi ako pupunta dito. Kung hindi ako na-possess, hindi ako pupunta dito. No, it is permissive will by God. Ipinaintulot ng Panginoon na mangyari yan para maging malapit tayo sa Kanya. We become intimately close to Jesus, our Savior. Amen? Pasensya na kayo sa lugar ha. Masikip. Bakit? Dumami kayo. At pasalamat din tayo sa may bisita din tayo from anong tawag sa construction to, Brother John Don, nagbigay sa atin para sa ongoing construction natin dun sa recognize ko yan sa live natin. Almost 2.6 na po yung million, yung pera na dinonate para, hindi po yan para sa sarili ko. Kahit piso wala akong ginastos dyan. It is intended for the St. Michael Exorcism Center. Para punta kayo doon, this coming July, lilipat na tayo doon. Pero ako lang ang lilipat bukas. Pero yung office natin dito pa, dahil ongoing pa yung construction natin. Okay? Walang problema. Problema ng Diyos yan. No? It is owned by the Diocese of Tagbilaran. Okay? It is not property of Father Darwin. Wala akong kayamanan. Ito lang kasalanan ko. Wala nang iba. No? Wala akong dapat ipagmalaki sa mundong ito.
Everything is a grace from the Lord. Amen! I'm here because you're here, because we are here, because God's here. God's here, that's why you are here, that's why we are here, that's why I am here. Let's sing together again. 1, 2, 3, go! Together again. Oh, I'm just kidding, no? Ulitin natin yung kinanta natin kanina, no? I'm here because you're here, because we are here, because God's here. God's here, that's why you are here, that's why we are here, that's why I am here. Ito yung isi-share ko sa inyo ngayon, mga kapatid. Yung gustong matulog, gatugra mo, no? Yaan mo na magkahuman, no? Ngayon mga kapatid, ito yung sinasabi ni Father Rifferger. Ang ganda ang kanyang aklat. Ang title nito is Dominion. May patterns of oppression. May patterns pala. Yung oppression, yung mga karamdaman na walang lunas sa doktor. Natural yung pwede magamot ng doktor. Pero may sakit na walang lunas sa doktor. Katulad kahapon, may pumupunta dito, kahapon, no? Ang sakit ng kanyang paa. Hindi niya matukod bitaw. Sa Tagalog anong matukod, no? Ang sakit. Pero after deliverance, nawala yung sakit. Yan po ang demonic oppression. Kung hindi mo alam yan, bakit may demonic oppression? Sabi ni Father, okay mag-alala dahil i-thoroughly explain ko ito sa live natin dahil naiwan ko po ito sa Europe, yung meron kaming Marian pilgrimage dahil yung bagahe ko ay nag-exist na, no? Ang mahal, no? Ang mabayadan namin is 100,000, no? So iniwan ko na lang, no? Dahil kapag i-LBC natin mga 20,000 lang. Patterns of oppression. Una, as with many forms of diabolical influence, one of the principal ways to discern whether a person is subject to diabolical oppression or not is by watching the patterns of events. May pattern of events pala, no? This is especially the case when the oppression begins at a specific time, specific place. And can be at least notionally tracked to the event. Example, after having visited a psychic, doon nagsimula yung sakit ko, Father. Pagbisita ko sa isang manghuhula. Pagbisita ko sa isang manggagamot, mangbabarang. Doon nagsimula yung sakit ko. Yun po, may patterns of events. Dahil mangyayari ang sakit mo or oppression, may starting point, may specific time, may specific event. Or, health issues began. Doon nagsimula, Father, katulad ng ina-exercise ko kahapon. Father, nagsimula po itong sakit ko, walang diagnose sa doktor, ang sakit ng may acid refluxia. At ito banda ang sakit. 7 years na po. So tinanong ko, kailan ba yan nagsimula? Walang finding sa doktor, walang diagnose. Humihinto na siya sa trabaho. At sabi niya sa kanyang asawa, kahapon pa ha, from Cebu ba? Hindi ko alam nandito pa sila. No? Nandito pa. Nandito pa. Sa likod. Na-interviewin nyo yan mamaya. No? And then, umiyak nga yung asawa niya. Dahil hindi siya makapaniwala. Hinaharas pala ng demonyo yung asawa niya. At alam nyo, mauubos ang pera ninyo. Acts of the Apostle chapter 10 verse 38, Jesus is sent by God to heal all of the oppression of the evil spirits. Ulitin nyo. Jesus is sent by God to heal all of the oppression of the evil spirits. Sino ang makapagpagaling? Jesus is sent by God to heal all. Hindi sinabi doon, to heal some. Wow. The good news is, to heal all. Natutuwa pa kayo ngayon. Bigyan natin papuri ang Diyos. So doon magsimula
Mga kapatid, nagsimula yon nung nag-transfer siya sa bahay ng kanyang lola for how many years walang nakatira. Doon siya natutulog, doon siya nananahan, doon nagsimula. Meron siyang marinig, bigla lang ma-open lahat ng mga windows kahit nilock niya. At may bubulong sa kanya. Doon nagsimula yung sakit niya. Sis, kumusta ka na? Kahapon pa ito na exercise. Masakit pa dito? Sa acid reflux mo? Wala na. Wala na sakit yung tiyan mo? Wala na yung tiyan mo? Ang sakit pala may nawala, no? Praise the Lord. And then, kayo na magpatuloy po. Don't be dependent on Father Darwin. Don't be independent. Don't be dependent on the ministry. Be dependent on God because God is present everywhere. Amen? Amen. Anong pangalan mo, Day? Si Mary Rose, no? Si Mary Rose, ngayon ko lang nakita ito for how many years na po, pasyente namin. May hubak ka, di ba? Asthma. Every week ba yon? Kumusta yung asthma mo? Nawala na. So every week, aatakihin siya sa asthma niya. Pero ang daming demonyo pala ilang demonyo yun, Day? 7 demons, no? At ngayon, hindi na bumalik yung asthma niya. Sakto ba ko, Day? Wow, no? From Sagbayan. Bigyan natin mapuri ang Diyos. Pero kung natural yung sakit ninyo, makinig kayo. Go to your doctors, listen to them, follow their medical advice. Amen? Patuloy tayo. Ito, sabi ni Father Riffiger, while these are general rules in discerning oppression, it should be assumed that the specific kinds of causes will always give rise to a specific kinds of oppression. It is possible the various kinds of oppression can be different kinds of causes, or that a particular cause can give rise to different kinds of oppression. Oppression, demonic oppression, dinidiscuss ko po kahapon yung different kinds of oppression. Pwede physical, financial, pwede physical, yung barang kulam, oppression po yun. Pwede i-oppress tayo sa isipan natin. Pero sabi niya, as will be discussed with diabolical oppression can relate in threefold way to natural causes of bad events. Ito yung, kung mag-discern tayo, ito sa babasihan natin. First is that sometimes the causes of event, a string of bad luck, are strictly natural. Example, no? Hindi lahat i-attribute natin sa demonyo, ha? Baka puro demonyo nang naisipan ninyo, no? Nung nadisgrasya ko sa demonyo ito, no? Hindi natural. Dahil nalasing ka. Pasangila ni mong demonyo tungod na sa imong mga wrong decisions. Okay? In other words, it is possible to see in a series of bad events in a person's life only natural causes. And there is no indication of anything diabolic. Lahat na nangyayari mong masama sa demonyo to. Hindi naman ganon, no? Sabi ng istorya joke, no? May isang pare pumunta sa plaza at nag-exercise siya doon sa plaza. Dahil may demonyo daw. In the name of Jesus, I cast you out. Satan! Umalis ka na, demonyo, dito sa plaza. Ningon pong yawa, char. Murag tag-iyag plaza. Meron ding exorcist na bagong exorcist. Sabi niya, in the name of Satan, Jesus, I cast you out. Narambol, no? Sa pangalan ng demonyo, Kristo, lumayas ka! So, natatakot. Hindi naman lahat ng mga karamdaman natin i-attribute natin sa demonyo. Ito po yung makatulong sa atin yung discernment, mga kapatid. Kung na-disgrasya ka, hindi lahat ng disgrasya galing sa demonyo. Pangalawa, the second is that sometimes the negative things that happen in a person's life are strictly from a diabolical cause. Pwede din nga purely galing sa demonyo, katulad ng nadisgrasya. May binibigay sila
nakatanggap siya ng antik na kama. Katre. No? At yung antik na katre pala, infested, may nananahan na espiritu. May demonyo. So, binibigay yon sa may-ari dahil sila makatulog eh. So, yung nakatanggap, no, fanatic sa mga antik, sinakay niya sa kanyang multicab. Pagbiyahe nila, nabangga sila. At yung nakatanggap ay naging baliw. Wala sa sarili. So, pinatingin nila sa psychiatrist, psychologist, normal naman. Wala namang blood clot yung utak niya. So, dinala dito. No? Taga-Bangga, taga-Tagbilaran. Dinala nila dito. Yung cause of accident nila ay diabolical. Na-possess pala. Nasira yung kama, yung mga demonyo nakatira sa kama, lumipat sa kanya. At nung ine-exercise natin, completely healed siya. From Monday, na aksidente sila sa Monday, pumunta sila dito Thursday to Sunday yung open natin, magpunta nila dito, ang daming demonyo sa loob ng katawan. And after that, sabi niya, anong lugar to? No. Oh, nandito si Father Darwin. Father Darwin, lagi ako nanonood sa iyo, Father. Bakit basang-basa ako? Naliligo siya sa holy and exercise water eh. No? And then, completely healed siya. Is it amazing? Is it surprising? Isn't it? Bigyan natin papuri ang Diyos, mga kapatid. Pangatlo. Ito yung pangatlo na mag-guide sa ating discernment. The third is that it is sometimes a mix. Pwede din natural cause, pwede din diabolical cause. Anong tawag nito? Dual SIM. May natural cause, may demonic cause din. So, dapat natin ma-distinguish natin ito. The demons are oppressing the individual, but the individual might also be making bad decisions. Be not very adept physically, making him prone to accidents, etc. In cases such as this, the remedies below will help to ameliorate the situation, but not completely remove it. Hence, if diabolical oppression is suspected, walang finding sa doktor. So sabihin nyo sa mga team natin, walang finding sa doktor ito, Father. Ganon. Para mabigyan kayo ng additional prayer. If the diabolical oppression is suspected in a given case and the remedies are employed, there should be some amelioration of the oppression. Example, kahapon, after sa prayer, nakalakad na siya ng maayos. May improvement. Okay? So, example, may pumupunta dito sa amin. Sabi niya, Father, salamat Father, na-empower niyo po kami sa pagpunta namin. Hindi kami nagsisisi. Na whole day kami dyan. Bakit Father? Na-empower ang aming pamilya. Alam mo Father, last week, 2 weeks kami sa hospital, Father. Walang findings. Ang bigat ng ulo ng lolo ko, ng papa ko. 2 weeks na kami, Father. Lahat ng laboratory tests, walang findings. Ang ginawa ko, Father, naalala ko, kinuha ko yung deliverance handbook, yung anak, at kinuha ko yung oil at tubig, holy and exercise water. Pinag-pray ko yung tatay ko. During prayer, Father, alam mo, Father, sumuka siya ng sticky saliva. At after deliverance, Father, completely healed siya. Wow! Natutuwa ba kayo ngayon? Kaya nga, ini-encourage namin kayo to do deliverance to your house. Makasave na ka mo. Yang inyong masave, itabang ninyo sa ongoing construction. Hindi mahumana na. Amen. Padayon ta, no? Unya na mo paghatag, no? For example, if someone's sickness does not respond to medication, lahat ng mga doktor pinupuntahan yun na. Katulad ng from Davao, pinupost ko yung video niya, to
months na siya bedridden. No, hindi na siya, wala na talagang lakas yung dalawang paa niya. Wala ding finding sa doktor. So, binibigyan namin ng sacraments, yung confession. Ngayon, busy-busy yung mga pari. Pasensya na kayo, wala tayong pari ngayon. Dahil busy-busy yung mga pari for shopping. Ngayong gabi, maghahakot na ako sa gamit ko. All my bags are packed. I'm ready to go. I'm standing here. Wala talaga. 6 na doktor na may eksperto ang nilapitan niya. Wala pa rin findings. Through after the sacrament of Christ, receiving the sacrament of Christ, after receiving the sacramentals of the church. Ngayon, kumusta na siya? Naglalakad na siya from Baclayon to Tagbilaran. Nag-walking. Is it amazing? Ilang araw lang siya pumunta dito. Taga Davao, pero nandun sila nakatira sa Baclayon. Sabi ni Father Rifferger, this can be an indication of oppression. Kung walang finding sa doktor, it is an indication of oppression. Okay? Ang dami nito, no? Pero lastly, ito na lang i-share ko sa inyo. There are 3 kinds of goods by St. Thomas Aquinas. Ilan? 3 kinds of goods. The first one, goods of the soul. Ang kabutihan na mabigay sa ating kaluluwa. The goods of the soul. Ito yung mga pinaka-importante, mga kapatid. The goods for the soul. Ano yung maging healthy yung ating kaluluwa? By living such as virtue, sanctifying grace, actual grace, beatific vision. That's the goods of the soul. Pangalawang good is goods of the body, such as health, physical beauty, health. Okay. Tinatawag niyang goods for the body. Goods for the soul, goods for the body. Pangatlo, exterior goods such as one's wealth, possessions, yung mga kayamanan natin, tinatawag din yun na exterior goods. Since God's primarily concern is the good of our soul. Ang primary concern ng Panginoon is the good for our soul. So, kung hindi lang reshuffling ngayon, may mga pari, 2 pari na tatawagan natin for confession. It is the good for the soul. You receive sanctifying grace. You receive grace. No? Ang pamumuhay sa virtues. May cardinal virtues, di ba? Fortitude. Yung the strength of God. Our strength is from the Lord. It is the virtue of fortitude. Pangalawa is the virtue of prudence. Ano yung prudence? The right reason in action. Ano yung prudence? Right reason in action. Yun, prudence yun. Marami naman tayong right reason, wala naman tayong action. So, sana matulungan ko si ano. Lagi lang nasa isipan natin. We have a lot of right reasons, but no action. So, kung meron tayong right action plus action, it is prudence. Yan pangalawa. Cardinal virtues po yan, ha? Pangatlo is temperance. We live in moderation. Lagi tayong nasa gitna. Moderation. Dahil in medio stat virtus. Ano? In medio stat virtus. In the middle, the virtue will grow. In moderation, the virtue will grow. Temperance. Okay? So, makikinig ka sa iba, makikinig ka rin sa both sides. It is temperance. No? Self-discipline. Temperance. Pang-apat, justice. Yan po ang virtues. Yan po ang goods for the soul. Sanctifying grace, actual grace, beatific vision of God, gifts of the Holy Spirit. Yan po ang goods for the soul. Ang goods for the body, ano yon? Health. No? Ano pa? Physical beauty. No? Yan po ang goods for the body. Pagkain natin. No? Maraming pagkain, mga prutas.
Pero ang exterior goods is wealth and possession. God is willing to allow us to suffer detriment. That is, by His permissive will, allow us to suffer suffering, evils in a relationship to the goods of the body. Sometimes, nakaranas tayo ng hirap, naalaw ng Panginoon yan, the exterior goods, in order that the goods of the soul may be amplified. Katulad ng nagkasakit ngayon, pinahintulot ng Diyos yung sakit natin para ma-prioritize natin yung goods sa ating kaluluwa. Kung hindi tayo nagkasakit, hindi tayo makikita ngayon. Hindi kayo makikinig ngayon. Kung hindi kayo hinaharas ng mga demonyo, hindi ninyo ma-prioritize ang sacraments. Hindi ninyo ma-value yung sacramentals. Totoo, hindi? The Lord is allowing us to suffer evils. Evils mean ating mga problema. It is natural evil. Patuloy. Sabi niya dito, since diabolic influence deals primarily with the goods of the body and exterior goods, katulad ni Job, nawalan yung kayamanan niya, nawalan yung asawa niya, nawalan yung mga anak niya. Anong rason ng Panginoon dyan? To focus on the goods of the soul. Ang kabutihan para sa ikalago sa ating spiritual life. Sabi niya dito, God is willing to allow by His permissive will detriment to those two. The good of the body, the good of the exterior goods. Namely, He is willing to allow diabolic oppression. Katulad ng kapitan sa Hitafe, after sa pagtakbo niya bilang kapitan, kinulam. Isa siyang dating daan. No, membro ni Brother Eli Soriano. At lumaki yung kanyang tiyan. Ang tigas pa ng kanyang tiyan. Pati na yung itlog niya. Humaba hanggang tuhod. Lumaki hanggang tuhod. Sabi ng asawa niya, bakit yung itlog lang ang lumaki? Bakit naman ako ang tanungin mo? So, walang finding sa doktor. Walang diagnose sa doktor, mga kapatid. Pagpunta ko niya sa hospital, ito po, God will allow diabolic influence. Anong rason niya? In order to help the individual grow in virtue and in holiness. Alam nyo, 8 demonyo nakapasok ni Brother Kapitan Juban. No? And after receiving the sacraments, living in virtues, he is completely healed now. Ang tiyan niya, normal na ngayon. Ang bayag niya, ang itlog niya, bumalik na sa normal. No? Is it amazing? Natutuwa ba kayo ngayon? So, ano ang punto dito? God is willing to allow diabolic influences, diabolic oppression in order to help individual to grow in spiritual life. No? At ngayon, si Brother Juban, lagi na converted na. Iniwan na niya yung dating daan. No? Nandito na siya sa tunay na daan. Amen! God is good! All the time! So, yan lang sa muna yung isi-share ko sa inyo, ha? Ang dami ko pang dapat basahin at isi-share ko po ito sa inyo, no? Namimiss ko na itong aklat na ito, galing pa itong Europe, no? Mabuti pa yung aklat mo, Father, nakapunta na sa Europe, no? So, ito po, Father Chad Referger, ang ganda, no? Ang ganda ng aklat na ito. Magtatayo din tayo ng library dahil gusto ko na yung team natin ay hindi hihinto sa pag-aaral, because we study not for school, we study for life. Amen? Amen. Wala nang kaming panahon magbasa, Father, makinig na lang kayo, no? Kung busy na kayo, okay? At pwede kayo magbigay ng mga aklat patungkol sa sa exorcism. Dahil gusto ko na mga season exorcist,
babasahin natin yung mga karanasan nila para magamit ko po sa pag-serve sa mga tao na ini-entrust ng Panginoon sa amin. Yan lang po yung sukli sa mga kabutihan ninyo, sa mga dasal ninyo para sa amin. Amen? Hindi kami titigil hanggang may buhay pa. At equal po yung pag-treat namin sa inyo, yung una, yun talaga mauna sa deliverance. At mamaya po mag-deliverance tayo, mag-bless tayo ngayon. Mag-deliverance tayo. Kayong lahat na nandito ay deliverance natin. Huwag kayong magmadali na sakripisyo po. Ang magmadali ay hindi na makauwi. Simbako ka, Father. No. Yan, may ina-anwent ako lulo. No, sabi ko, Lo, uwi na ako. Huwag kang magmadali, Father, hindi ka na makauwi. Ayaw pag-apura, maaputra ka ron pitsaha. No, sakto po. Wala po ko magdali. No. Munang, let us appreciate the value of sacrifice. No. And then, yan ang isa sa mga paraan sa Panginoon, natutubo tayo sa virtue of patience. No? Virtue of temperance, virtue of fortitude, virtue of justice, virtue of prudence. No, cardinal virtues. Natutuwa ba kayo ngayon? I'm here because you're here, because we are here, because God's here. God's here. That's why you are here. That's why we are here. That's why I am here. Amen! Iya mo, no? Pero mga born again, amen! No. Ang mga born again, doon ay puno sa kinabuhi, no? Ang Katoliko, gikabuhi. Tinoo, dili. Mga born again, hallelujah, 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 Lord! Ang mga Katoliko, nangaluya, 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 Lord. Member sa Lions Club. Sirag panghuyab. Tinoo dili. God is good. Oh, grabe. Mayo God is good. Grabe. All the time. Siyempre. Balik ko na ba? God is good. All the time. Masuko ba tayo mo? No? Magkasuko. Bitaw, mag-bless ko sa inyo. After blessing, mga kapatid, papasok ako dito for solemn exorcism. Meron akong ipang exercise, mga 5 or 6. Mga alas 18 na ako matatapos dito. So, hindi talaga ordinaryo itong ministry ito. Nakafocus sa prayer life. Dahil kapag walang prayer and fasting, hindi nalayas yung mga demonyo. At kung hindi ka nirecommend ng team natin, wala kang demonyo. Hoy, hindi ako makapunta ni Father Darwin, no? Sana may demonyo ako. Pero mamaya lalabas ako mga 4 for anointing of senses and anointing of the sick. Okay? Sacrament po yan, ha? And then, sinisikap ni Brother Edison na mag-contact pa rin ng pari, baka may sisipot for confession po. At kung wala naman, dahil reshuffling ngayon, go to your priest. All priests are healers. Amen? So, unahin natin yung asin ninyo, ha?